Yes na yes, pwede po i-post yung mga pagmumukha nyo sa mga Facebook kapag hindi nyo ito nagawa. Hey guys, it's me again, Jorico, and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video ay ulan na naman ang ating topic as usual. So for today's video guys, sagutin natin lahat ng mga katanungan nyo about totoo ba na ipopost yung mga mukha natin, yung mga personal identification natin sa mga Facebook groups. Yes guys, kasi yung mga agent po ng OLA ay ginagamit po na rin ang pananakot, yung mga information natin na kapag hindi tayo nakabayad in a certain days or sa due date natin ay ipopost yung mukha natin sa Facebook groups. Pero in this video guys ay papatunayan natin yan na lahat ng yon ay pananakot lang. By the way guys, disclaimer lang, tayo po dito ay hindi nagpa-promote na kung ano man. Ako po ay professional na mangunguta. Okay, let's proceed na guys. Yung mga text message na nare-receive nyo po ay templated na po yan ng mga agent ng OLA. Okay, as you observe guys, lahat po ng mga messages na receive natin ay blast messages po yan. Ibig sabihin, one at a time, lahat po yung sinesend sa mga contacts po natin. Okay, lahat po ng mga tao na may utang sa isang specific na OLA ay isang message lang po yun. Okay, templated po yun. So, wag po tayo mag-expect na ikaw lang ang nakaka-experience ng ganun klaseng threat kasi lahat po siguro ng hindi nakakapagbayad ay pinapadalhan po ng mga messages. And email at tawag din po. Nakaka-receive po tayo ng mga ganyan. Okay, first question po. Totoo ba na ipopost tayo sa social media, sa Facebook group once na hindi tayo nakabayad sa ating due date? Okay, sasagutin natin to guys. Based on my experience and my research na din, ay hindi po ito totoo. Alam niyo bakit? Si Meta ngayon guys ay sobrang higpit na po siya when in terms of privacy. Okay? Hindi po yun basta-basta ina-approve ng Meta and hindi rin po yun basta-basta ina-approve ng isang Facebook groups. Si Meta guys ay nagbe-verify po yan ng mga accounts. Ang ibig sabihin yan guys, kapag ang isang account, ang isang Facebook account ay nag-comment or nag-post sa isang Facebook groups and na-verify po yun ng Meta na isang dummy account lang, ay i-disable po yan ni Meta. Automatic po yun na hindi na po sila makakapag-post sa isang Facebook group. Ngayon guys, bago po mag-post ang isang Facebook account sa isang specific na group, ay may mga rules po na sinusunod ang bawat Facebook group. Okay, may mga compliance po silang pinapasa kay Meta. Once na nag-post sila ng mga identification natin, sabihin natin ID o mga personal like ID, na kapag pinost ito ng isang tao sa isang Facebook group, ay automatic po yun na iba-block and i-filter po yun ng Meta. So hindi na po yun maipopost and i-remove po yun automatically kapag ka na-detect po ng Meta. So dun pa lang sa part na yun, hindi na po siya convincing and hindi na po siya kapanipaniwala na posible po tayo ma-post sa mga groups. Although guys, ay may nakakalusot pa din, pero minimal lang naman siya. Hindi po siya lahat. Okay? Let's proceed naman sa question number 2. Totoo ba na posible tayo makontakt sa ating Facebook account? Yes guys, posible po yun. Kaya nga nire-recommend din ng ilan na mag-Facebook lock tayo or lock profile dito sa Facebook. Alam nyo guys, malaking tulong tong pagla-lock profile natin ng account natin sa Facebook. Alam nyo kung bakit? Lahat po kasi ng mga in-upload natin previously, sabihin na natin last year is may na-upload tayong Facebook at hindi natin na private yon, hindi natin na only me, makikita pa din po yun ng mga mag-search sa pangalan natin. So magiging visible po yun sa Facebook. Pero once na nilang profile natin yung ating account, ay automatically po yun na hindi na po nila makikita, especially yung mga agent po na nag-search ng mga pangalan natin sa Facebook. Ngayon naman, paano naman po kung naila ko na yung profile? Paano naman po yung mga contact reference ko? Tatawagan po nila yan? Well guys, hindi na po natin kontrolado yon. Lalo na guys kapag nakapagbigay na tayo ng information na contact reference natin sa kanila. Pero nga, as I mentioned po sa mga previous video ko, may mga ways po tayo na pwedeng gawin para hindi po nila magawa yon. Okay, panoorin nyo na lang po yung mga video na yon. Ngayon naman, ang tanong, ano po ang dapat kong gawin para hindi po nila ako ma-message sa Facebook or sa Messenger? Ngayon guys, ay ipapakita ko sa inyo yung trick na ginagamit ko para hindi po tayo makontak ng isang agent or ng sino pa man. Okay guys, as you can see po ay nandito tayo sa ating recording screen. Okay, tingnan natin dito sa baba, may makikita tayong menu. Ayan, dito po. I-click lang natin yan siya guys, tapos piliin po natin itong message request. Okay. Alright guys, as you can see po ay may mababasa tayong choose who can message you. Okay, i-click lang natin siya guys.
Okay, after natin maklik ay magpa-flash itong options na to. Okay, yung una nating puntahan ay itong people with your phone number. Ito po siya. Okay, ayan. So, may tatlong options po dito, pero ang pipiliin natin ito guys para hindi tayo makareceive po ng mga tawag or mga message po sa mga tao po na may alam sa phone number natin. Okay, kasi yung mga Ola guys, alam naman natin na hawak nila yung mga phone number, may copy sila. Okay, tapos alam din nila yung mga pangalan natin kasi nga nagbigay tayo ng information sa kanila. Kaya madali tayong ma-search sa Facebook. Okay, tapos if ever na nakapublic po yung phone number natin sa Facebook, ay madali po nilang mahanap yung account natin. Okay, so ayun, pindutin lang natin ito guys na don't receive request. Okay, pagka-pindot natin guys ay ito po yung lalabas. This will update other message delivery settings. You won't receive message requests from people on Facebook unless you've allowed message requests from friends of friends. Ang ibig sabihin nito guys, kung sino man po yung mga nakakaalam sa inyo or friend mo na dito sa Facebook at nag-request sa iyo na hindi mo friend sa Facebook ay hindi po sila makaka-receive ng message unless inallow mo sila or ikaw mismo ay nag-request sa kanila. Ayan, so pindutin natin itong update settings. Okay. After nyan guys ay ma-update na po to. Okay, next nyan guys ay punta tayo dito sa pangalawa. Ito po, others on Messenger or Facebook. Pagka ito guys ang pinindit natin, I mean kapag ito ang pinili natin don't receive na request, hindi po tayo makaka-receive po ng mga messages mga tao po dito sa Facebook unless friend na po natin dito sa Facebook. Okay, so dapat naka don't receive request po siya para hindi po tayo maka-receive po ng mga messages. Okay, I hope guys na nakaka-follow tayo dito. After nyan guys ay punta naman tayo dito sa friends of friends on Facebook. Okay, don't receive din natin yan guys kung ayaw natin na may mga taong nakakakilala sa atin na basta na lang magre-request ng message sa atin. Okay, kasi sa panahon ngayon hindi natin alam kung sino na yung totoo na nagme-message sa atin. Okay, don't receive lang din yan guys. Okay, ayan, so dapat ang natin i-update to. Okay, then pagkatapos nun guys ay punta tayo sa people on your Facebook groups. Dito po siya. Okay, pagka-pindot natin guys ay don't receive request din tayo. Ang ibig sabihin nito guys na kapag may mga groups tayo dito sa Facebook and nag-message sa atin, hindi rin tayo makaka-receive ng message nito. Kasi yung mga online lending app or yung mga Ola guys, minsan po ay hinahanap din yung pangalan natin sa mga group sa Facebook. Then pagka nakita nila yung pangalan natin doon, ay message talaga tayo. So mas maigi na pong i-don't receive natin to. Don't receive request message. Ayan, so sa mga pages din po guys, kung hindi tayo aware na nakafollow pala tayo sa Ola na pinagkautangan natin, madali tayo ma-search yan guys. So, click natin tong pages you follow. Okay, don't receive lang din tayo dito guys. So, ganun lang kadali to. Kapag naka-don't receive request na tayo dito guys, ay hindi na po tayo makaka-receive ng mga messages, yung mga request messages sa lahat po ng mga tao na hindi natin friends sa Facebook or kung sino man. So, I hope na nakapala tayo ay naiintindihan to. Now, let's proceed naman sa question number 3. Paano naman po kung nakaka-receive pa rin pa ako ng mga request messages even though po ay tinake down ko na yung message request ko? Ngayon guys, para ma-identify natin yung mga account ng mga Ola at ng mga agents, ang gawin natin guys ay i-report natin yung mismong account na to kay Meta. Alam nyo guys, kapag nakapag-report tayo ng isang account, ng Facebook account, ay nire-review po agad yun ng Meta, lalo na kung yung account na to ay bagong gawa pa lang. Okay? So, as much as possible dapat, kung naka-receive tayo ng mga thread or mga messages, ay screenshot po natin yon and ipadala natin ito kay Meta or sa support nila. Ngayon naman po, paano ko pong malalaman na naipost na pala yung identification ko or yung pagmumukha ko sa Facebook group? Paano ito malalaman? Well, it is very simple guys. Punta lang tayo sa mga group ng Facebook at i-search natin yung mga pangalan natin. And that's it for today's video guys. I hope na nakatulong tong video na ito and don't forget to like, share, and subscribe para ma-update kayo every time I upload my new video. Yun naman, thank you for watching. God bless.